Hello, magandang gabi mga legit dapper, ay mali pala, Kabatang Minor TV. Ayan, welcome po sa ating another episode ng Mari Faith. Hi, magandang gabi sa iyo, Kuya Pip. Kamusta ka na? I miss you. I miss you too, Kuya Alan. Mukhang meron ka pang counting TBJ hangover. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga ka-BNTV. Yan, mga ka-Mari Faith natin. No? Magandang gabi po sa inyo lahat. Naku, napakaganda po ng ating topic at pag-uusapan ngayong gabi. Sigurado ako marami sa atin ang makaka-relate dito. Nako, kaya tutok na. Ang Mari Faith po ay isa sa ating mga segments dito sa Batang Minor TV kasama ng Religious Catechism of Mary at ang Pascha. Yan po ay isang proyekto upang magpalaganap po ng mga about sa turo ng simbahan, about faith, yon mapag-usapan natin. Yun yung topic natin. At ang Batang Minor TV naman po ay isang social media platform na nagpo-promote po ng vocation at spiritual growth. At kasama po natin dyan, shout out sa mga RCM Sisters, Religious Catechism of Mary, shout out din sa mga partner natin sa RDW, sa Religious of the Divine Word, sa lahat ng mga kaparian sa Diocese of Malolos, sa mga parokya, sa social media partners natin, Kuya Pip, sa mga formators sa Immaculate Conception Seminary. Magandang gabi po at welcome sa ating programa. Nako, wag na nating patagalin pa, i-welcome na rin natin ang ating resource speaker and co-host, si Sister Pearly at si Brother Carlo. Magandang gabi. Ayan, pabatiin natin. Ladies first. Magandang gabi po. Pinagpalang gabi po mga ka-Mari Faith. Kumusta po kayo? Yan. Kuya Carlo. Brother Carlo. Magandang gabi po. Ako ay nasa isang malamig na lugar kasi kami dumayo dito sa Calamba. So, katulad ng dati, tayo po ay magkakasama-sama dito sa Mari Faith. At ang topic may kinalaman sa aming celebration kung bakit po kami nandito sa Calamba. First communion ng aking bunsong pamangkin. Uy. Kuya Alan. Sasabihin ko sana, Brother Carlo, nasa undisclosed location ka eh. Nako, Kuya Pip, siguro bago tayo magsimula, Sister Pearly, tayo muna simulan natin ang ating programa kagaya ng ating nakagawian. Kahit po nung nasa seminaryo kami, inuumpisahan natin ang ating programa sa pamamagitan ng panalangin. Ano, Kuya Pip? Go ahead. Ipo, sa tayo. Ilagay natin ang ating mga sarili sa presensya ng Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Ama namin makapangyarihan, kami po ay lumalapit upang magpuri, magpasalamat, at humingi ng biyaya sa iyo. Ngayong araw na ito, kung saan kami ay natitipon, kasama ng aming mga manonood, kami po sana, Panginoon, ay babaan ninyo ng spirito ng pangunawa upang aming higit na maunawaan, maintindihan at maisabuhay ang aming mga mapag-uusapan at matututunan sa gabing ito. Panginoon, ikaw nga po ang unang nagmahal sa pamamagitan ng pagbibigay mo ng iyong anak at ang iyong anak naman ay nagsugo ng mga tao, ang mga apostoles na aming sinusundan magpasa hanggang ngayon. Panginoon, itinataas namin sa iyo ang lahat ng dasal, panalangin, hiling ng mga hindi lang kaming apat na nagkakakwentuhan ngayon, kundi yung mga nanonood din sa amin. Panginoon, sana po ay marapatin ninyong ito na yung tamang panahon, ang panahon ninyo na sagutin yung aming mga panalangin sa inyo. Panginoon, tinataas din namin ngayong gabi ang mga kapatid namin sa pananampalataya na dumaranas ng sakit, nagdaramdaman ng kabigatan ng loob. Kayo na po ang magpataw ng lunas, kaginawahan at lakas ng Espiritu upang makapagpatuloy kaming lahat, patuloy naming magampanan ang aming mga gampanin bilang mananampalatayang pagsumusunod kay Kristo. Tinataas namin ang lahat ng ito sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon ngayon at magpakailanman. Amen. Sa ngalan ng Anak at ng Espiritu Santo.
Amen. Yan. Salamat Ayan. po, napakagandang prayer. Nako, Kuya Pip, mag-shoutout muna tayo sa ating mga viewers na nanonood sa atin dito sa Batang Minor TV social media page. Ganon din naman sa iba't ibang mga social media partners natin. Naka-crosspost kasi tayo sa iba't ibang mga pages. Kaya maraming salamat po. Si Elandre Bahador, sabi po, hello po Sister Pearly. Mukhang fans mo to, sister. Si Taga may kawayan po. may kawayan ba? Si Vanji Suerte, sabi, good evening po, Client Fortaleza, magandang gabi po. Sabi ni Myra, sorry pala, Kalagwas, malabo na ang mata. Isang mapagpalang gabi po at sa RCM Sisters at sa ating lahat. Ayan, at kay Jestrel Nulod, good evening po, magandang gabi rin po. Magandang gabi din kay Feli Macaranas, kay Myra Natividad Calagwas. Ayan. At may yun sa mga nag-like, si Asta Sukuna, Karina Sonsa, at si Epipani Silverio. Ay, si Pip pala yun. Nako, i-share at i-like nyo po. Nako, alam mo sister, kaninang tanghali, may mga naglipat ng bahay. 'Di ba? Alam naman nating lahat 'yan, may mga lipat bahay na naganap, 'di ba? Pero itong pag-uusapan natin sister, ito talagang misteryo. Alam nyo kung bakit, mga Kabatang Minor TV? Kasi maraming bahay pero iisa lang yung may-ari. Isa lang yung nandoon. O 'di ba? Iba't ibang bahay pero iisa lang ang madadatnan mo, 'di ba? Yun yung sa misa, yun 'di ba? Pag nagpupunta tayo sa simbahan, nandoon yung Blessed Sacrament ni Jesus. Kaya ang topic natin ngayon ay walang iba kundi ang real presence ni God, ni Christ sa Eucharist. Yan ang pag-uusapan natin. Di ba, Sister Pearly? Tama. Opo. Kuya, naalala ko yun na fan po kasi ako ni Bishop Barron. Naalala ko yung isa sa talk po niya na napakarami daw utos ni Jesus, di ba? Mahalin mo yung kapwa, huwag ka magnabas. Madami utos si Jesus na ang mga tao daw ay sundin dili. Ano po sundin dili? Pero ito yung utos na yung pag-usapan po natin ay yung utos na sinabi ni Jesus na napakaraming tao ang sumusunod. Yun yung sinabi niya na do this in memory of me. Di po ba? Yung sa pagsisimba, yung pagdaraos ng banal na misa, ito yung talagang, tayo bilang Katoliko, ito yung sentro ano po, na kumbaga na sinasakatuparan natin yung utos ni Jesus. Yung iba hindi natin masyado siniseryoso, pero itong misa na to ay talagang ang mga Pilipino ay parang ito yung buhay ng mga Pilipino, ng mga Katoliko na magsimba. Pero meron din siyang isang talk, hindi ko matandaan kuya kung saan yun, basta narinig ko na siya kasi ako dahil ang survey daw po doon sa, ewan ko kung anong lugar yung pinagsasalitaan niya na almost 90%, 90% ng mga Katoliko ay hindi naniniwala sa presensya ni Kristo sa banal na Eucharistia. How come? Sabi ko, bakit doon sa isang talk, sinabi niya na sa lahat ng mga batas na mga utos ni Jesus, itong do this in memory of me ang talagang binigyan ng focus at naging sentro ng buhay natin bilang Katoliko. Tapos, ito yung isang talk niya na sinasabi niya, according to the survey, maraming Katoliko at tao natin na hindi naniniwala sa presensya. Tapos, so in-explain niya na bakit hindi naniniwala? Kasi marami sa Katoliko, yes, nagsisimba, pero hindi na iintindihan or let's say hindi naniniwala o hindi naintindihan yung presensya ni Kristo doon sa banal na Eucharistia. Like for example, kanina lang umaga, consecration, may mag-asawang lumakit sa gitna, naupo sa tapat ng ventilador, hindi na siya lumipat, baka consecration talaga. Tapos, noong Great Amen nakataas, ito kayo lalaki, may naiwan yata sa ano ba to? Di ba? Isa pa rin po yung aking observation doon sa isang parokya, itago natin sa pangalang pista nung
kilala po itong patron na to. Ano po? Kilala yung patron na to. Nagmimisa. Tatawid ang tao sa misa walang pakundangan kasi pupunta doon sa patron para humawak. Ito yung mga taong panatiko nagsisimba, panatiko dito sa santo pero nagsimba, yes, do this in memory of me, pero hindi nakikita, ano po, yung presensya ng Jesus doon sa species na yon na kumbaga tinatanggap natin, which is totoo naman po na marami sa atin ang bread and wine ay nagiging isang simbolo na lang. Isang simbolo lamang po ito ni Jesus. Hindi ito si Jesus. At yun po yung liliwanagin natin ngayong gabi. Although naniniwala na alam natin si Jesus tinatanggap natin sa misa doon sa host na yan, tinatanggap natin doon sa puting tinapay na yan. Pero marami po ang kapos sa kaalaman, although known, pero kapos sa kaalaman na after the consecration, hindi natin tatawagin itong bread. Ito ngayon ay body. Ano po? So, pag-usapan natin, sasalaysay po sa atin nila Kuya Carlo, Kuya Pip, saka si Kuya Alan na ano nga ba to? Familiar tayo, pero hindi nakakarating sa ating kalooban. So yan sister, no, na nakakalungkot na makakita ng mga ganung pangyayari kung saan yung pinakamahalagang bahagi pa ng misa, yung nabanggit na kwento ni Sister Pearly, ay hindi natin naunawaan na yung consecration mismo, yung pagtataas ng tinapay at alak o yung katawan at dugo ni Jesus, doon pa merong hindi sunod ng tama. At although parang ano lang yan, sister, di ba? Pag pumunta tayo sa, di ba, mga Marifate, pag kayo inimbitahan di ba, inimbitahan tayo ni Kuya Alan sa bahay niya, tayo ay susunod, gagalaw, or aakto sa loob ng bahay ni Kuya Alan base doon sa okasyon, which is, let's say, birthday ni Kuya Alan. So, kung ang okasyon ay birthday, tayo ay magkakantahan, tayo ay magkakainan, di ba? Pero kung ang okasyon sa bahay ni Kuya Alan ay Bible study o prayer meeting, tayo ay aakto o gaganap doon sa mga tawag ng programa na kung saan tayo inimbitahan. So kung tayo ay iniimbitahan ng Diyos na magsimba bukas, linggo, tama, tayo ay magbihis ng naayon at gumalaw ng naayon sa selebrasyon ng pagdiriwang ng misa. At kaya nga po tayo pag-uusapan natin ngayong gabi ay yung real presence of Christ, para alam natin yung mga dapat nating galaw, gawi, at mga dapat nating i-expect at dapat na ginagawa sa atin at ini-expect ng Diyos naman mula sa atin. Kaya, Amen. Kuya, Yan. Amen. Nako, Kuya Pip, ang ganda ng sinabi mo, Sister Pearly, ano. Iyon nga ang tanong. Parang 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 pamilyar, no? Ang tanong, Kuya Carlo, itong real presence ni Christ, syempre may basis yan sa CCC, sa Catechism of the Catholic Faith. Pero ang curious lang ako, ano yung history nitong Mass ng Eucharist? Kailan ba ito nagsimula sa atin bilang naging practice? Opo. Sa Biblia, may mga biblical text po tungkol sa tinatawag na Last Supper. Okay, Last Supper. Recorded in, ang una, 1 Corinthians chapter 11, St. Paul ito, tungkol sa Lord's Supper. And then, meron tayong Mark chapter 14, Matthew chapter 26, tsaka Luke chapter 22. Ito yung mga text tungkol sa Lord's Supper. But it is interesting to note na yung unang record ng Lord's Supper ni St. Paul, yung sa 1 Corinthians, naisulat ito noong 53 CE o Common Era. Ibig sabihin, 20 years na ginawa yung Lord's Supper, saka palang isinulat yung first account of it. Tapos followed by Mark, late ng 37 years, Matthew, late ng 52 years, at saka ganun din si St. Luke. So in short,
nagse-celebrate na sila ng Lord's Supper ng tawag ay ng Last Supper ng tawag ay Lord's Supper bago pa man ito na i-record. Katunayan, sabi ng isang scholar sa Biblia, ang tawag dito ay cultic etiology. Ibig sabihin, yung isinulat nila actually nauna ang liturgy over scriptures. Kaya siguro ang tanong na saan ba sa Biblia ang misa? Mababasa ba sa Biblia ang misa? Hindi yun dapat ang tanong. Ang tanong ay, mababasa ba sa misa ang Biblia? Kasi mas nauna yung misa, although in its primitive form, hindi pa yung forma natin ngayon, siguro sineselebrate nila differently from our celebration. But ganun pa man, sineselebrate na nila prior to the New Testament writings. And to note yung sinabi ni Sister Pearlie, do this in memory of me, kasi po ang topic natin is real presence. Minsan na itatanong ko bakit kaya si Jesus dumating sa mundo nung panahong hindi pa uso ang cellphone tsaka camera? Di sana maraming nakapag-picture noon at naging viral nakarating sa panahon natin. Bakit pinili niya yung panahon na wala? Hindi pa yun na-invento, di hirap na hirap tayo ngayon mag-reconstruct o bumalik doon. So, alam naman ng Panginoon na wala tayong kakayahang bumalik sa panahon. Hindi pa na-imbento ang time machine. Hindi tayo maaaring bumalik sa panahon ng ipinako ang Panginoong Jesus. But the Lord is outside time and space. Kung hindi tayo makabalik doon sa panahon niya, siya ang pupunta sa panahon natin. And that is the real presence. Sabi nga ng isang theologian, he can always collapse time and space para makarating siya sa panahon ngayon as if yung Paschal Mystery is being celebrated in the present. So, yan ang kagandahan ng ating pananampalataya. Yung event na yon ay, sabi nga, isinasa ngayon, isinasa kasalukuyan, at si Jesus, body and blood, soul and divinity, ay kapiling natin in the appearance of bread and wine. So, merong, yung history noong past, yung past ay pumupunta sa atin sa present. So, may historical basis at yun ang apat na accounts na binanggit ko po sa inyo. Kuya Carlo, sabi nga, bakit nga, sabi mo, bakit hindi ngayon mayroong selfie, may mga picture, lahat na ng communication ay pwede natin gamitin para ma-record at para hindi tayo mahirapan. Pero nung nagsasalita ako, sabi ko, pero God's time is always perfect. Di ko ba? Perfect yun Kasi although, alam ko naman ano lang natin yan po. Pero doon sa sinabi mo, makakakuha pa tayo na ipagre-reflect natin Yes, walang recording na meron tayo ngayon, hindi ganun kateki. Pero doon nga pumasok yung faith. Di ko ba? Doon nagsimula yung pananampalataya. Na walang record, walang ganto, walang camera, pero yung pamumuhay, yung puso, yung gawin ng tao ang nagpasa-pasa. Ano po, yung pananampalataya at pagmamahal sa Diyos kay Kristo ang kumbaga yung wavelength na yung wave po na nagpasa-pasa sa sabi mo nga sa lahat ng sulok ng daigdig. Pero nakakatuwa nga pero kung di ba meron yung nativity sa YouTube na kung paano ko si Jesus pinanganak noong digital time. Nakita niyo na ba yun sa YouTube? Nakakatuwa. Actually, hindi sister, pa po Opo. Pero maidagdag ko lang muna, Kuya Alan. Siguro kung meron nga, assuming na meron ng record noon, video, at nadala ngayon, kasi na-inspire ako dun sinabi ni Sister Pearlie, hindi rin siguro garantiya na magkakaroon ng faith. Kung yung mata may nakikita, para bang kailangan maging invisible somehow, kailangan may maitago somehow para yung faith lumitaw. Kasi kung ang lahat nakikita na, ang lahat nahahawakan na, ang lahat nalalasahan, and all these things, sana papasok yung faith. Baka naging puro na lang tayo visible na nakikita yung bagay. Kaya siguro pinili niya yun kasi kung may mga recording, hindi rin guarantee na magkakaroon tayo ng faith. Yun lang ang maidadagdag ko doon kay Sister Pearlie. Di ba sabi natin, to see is to believe. To see is to believe. Pero, kung minsan nga, nakikita na nga natin naniniwala tayo pero hindi pala totoo. Fake. Fake pala. To see is to believe. Pero kaso, yung pinaniwalaan mo na nakita mo, hindi pala totoo.
Ganda nga ng sinabi ni Brother Carlo at ni Kuya Pip, di ba? Actually, yun nga rin yung napagnilayan ko rin kagaya ng yung inspiration ba na kagaya niya sino ba yung gumawa ng Last Supper, yung painting si Michael Da Vinci. Da Vinci. Vinci. 'Di ba? Yung inspiration, no, 'di ba? Nagawa niya yung Last Supper pero may joke doon Bakit wala raw si Mama Mary doon sa Last Supper? Luluto. Niluto. Hindi, siya yung kumuha ng litrato. Photograph. Pero Kuya Alan, Sideline lang ganda ng, natuwa ako doon sa paliwanag ni Sister at yung sharing ni Kuya Carlo regarding the Eucharist, no. Ang isa sa kinabibighani ko din, talagang manghang-mangha ako. Halimbawa, Sister, tayo na nasa Pilipinas, pumunta tayo kay Kuya Alan. Magsimba tayo doon sa US. Kailan? O magsimba Kailan? pag pinadala niya tayo ng ticket, bakit hindi, di ba? Pagka nagpunta tayo sa ibang bansa o sa ibang lugar, kahit na anong lugar ka magpunta, yung rito o yung ritual nung pagdiriwang ng misa, iisa lang. No? Laging magkakamuka. Kaya nga siguro nung in-establish doon sa accounts na binanggit ni Kuya Carlo, yung Lord's Supper, makikita natin doon simula noon pa, bago pa nga isulat, sabi nga ni Kuya Carlo, 30 years after na maganap yung Lord's Supper na yun, at saka lang naisulat. Pero from that time na walang account, no, na-sustain nila yung practice. Na-sustain nila yung pagdiriwang ng breaking of the bread, ng Last Supper. At pagdating nga sa atin, no, pagdating nga sa turo na ng simbahan, nagkaroon na ng proseso yung pagdiriwang na ito. Ito yung naging isa. Pero lahat kahit saan ka magpunta, kahit saan ka magsimba, yung rights na yon pare-parehas. Kaya ganun na lang talaga, na hindi po natin masasabi na hindi totoo, walang presence doon. Consistent na Walang evidence na video na nangyari ng unang nangyari na ganun. Pero may evidence tayo kung saan man tayo mapunta, pare-parehas ng ginagawa. Amen. Kaya nga yun yung tanong ko uli kay Sister Pearlie at kay Brother Carlo no. Yung real presence, doon ba nagsisimula yon sa consecration o yung ba yung tsaka ano yun kumbaga ano yung basis ng doctrine natin about consecration and transfiguration, di ba? Alam ko alam natin na sabi nga, yung salita ay napaka-powerful. Di ba? Madalas alam natin yan. Sinasabi sa Biblia, na napaka-powerful ng salita. Like for example, pag sinabi ni Kuya Alan sa kanyang anak, o ni Kuya Pip sa kanya, kayong tatlo mga tatay, pag sinabi niyo sa inyong anak, ganitong oras ang uwi, ganitong dapat ang gagawin, di ba may power yun? Susunod sila pag hindi walang allowance. Di ba? May power. Pag sinabi, sa mga bata po, sa mga kinder, alam niyo po, pag sinabi ni teacher na ganito ang gawain, ganito ang basa dyan, kahit sabihin ni mama at ni papa na ganito ang gawain, hindi pwede. Sinabi ni teacher, may power. Pagka po ang isang pulis, sinabi arestuhin ka, dahil may kasalanan ka, they have the power. Di po ba? Kumbaga yung salita nila may power. How much more yung salita ng Diyos, di ba? Ang Diyos Ama, sinabi, let there be light, let there be moon. So powerful. Di po ba? At yung word na yun ni God ay nagkaroon ng laman. Si Jesus. At si Jesus mismo, di po ba? Pag sinabi niya, be healed, you're forgiven, lumayas ka, masamang espiritu, di po ba? Lahat ng sinasabi niya, nagkakaroon ng kaganapan. Ganun siya ka-powerful. Ngayon, kung titignan natin yung sa tanong po ni Kuya, saan pa nagsisimula yung sinasabi natin na paano yung presensya ni Jesus sinasabi natin nandiyan sa banal na Eucharistia? Nandiyan sa blood
blood and kumbaga bread and the bread and the wine. Ano natin sinabing iyan ay naging body and blood of Jesus Christ? Sinabi ni Jesus mismo. Di po ba? Bago siya. Di ba basta doon sa Last Supper? Yung sinasabi ko lagi sa mga parents kung nagbibigay kami ng seminar. Hawak niya yung tinapay. Anong sabi ni Jesus? Ito ang aking katawan. Sabi ko una, sino nagsasalita? Si Jesus. So, pag si Jesus nagsalita, papaniwalaan ba natin? Of course. Di po ba? 1,000%. Ano po yung hawak niya? Tinapay. Ano po yung sinabi niya? Ito ang aking katawan. Di po ba? So, si Jesus mismo, yung word niya, si Jesus mismo, the word made flesh, ang nagsabi, ito ang aking katawan. Kung yung napakaraming bagay nagkaroon ng katuparan sa isang salita, ito ba hindi pwede? Di po ba? Ito ba ay hindi pwede? Sinabi niya sa English, this is my body. Is. Di po ba? This is my body. Yung word na yun, for me, napaka-powerful. This, hawak niya yun, yung bread, is. Di ba yung present yan? Tapos, my body. Hindi ba pwede yun? This is my blood. Si Jesus mismo nagsabi, kung yung napakaraming libro, napakaraming great speakers, napakaraming mga in authority na pinaniniwalaan natin, si Jesus ba hindi? Paano mangyayari yun? Sinabi ni Jesus, sabi nga natin kanina, kapag beyond, nasa capacity ng atin na unawain, kaya nga po mystery eh. Di ba? Sabi nga nung huling topic natin, kapag yung Trinity na-explain natin na-explain natin fully, ay hindi Trinity yun. Ganon din po ito. Kaya nga mystery eh. Di po ba? So pag si Jesus nagsabi, yun. So paano sa bisa nagkakaroon na itong bread and wine, sabi nga after ng consecration, hindi mo na ito tatawagin bread and wine. Ang tawag na dyan ay, body and blood. Sabi ng isang narinig kong speaker, nung in-explain niya yun, tinuturo kasi Catholic school, in-explain niya sa mga bata, kasi nag-first communion, yan. Explain niya yan, itong bread na to, magiging body, itong wine na to, magiging blood. Itong bata nag-first communion, nag-sacristan. Nagkaroon daw po ng misa na maramihan, so ang daming chalice. Sumigaw daw yung bata doon sa sacristy, Father, there's so many blood. There's so many blood in the table. Sabi ng pari, sa totoo lang, itong bata na to ang very good. Hindi niya tinawag na maraming alak sa table. Ang sabi niya, maraming blood. May po ba? Ganong faith ang kailangan natin, like a child. Si Kuya Carlo, baka maidadagdag pa, paano ba nagiging si Jesus po yun, yung presence ni Christ. Yan. Sa Kuya Bago ako dumako sa isang theological terminology, I think si St. Thomas Aquinas, transubstantiation. I-share ko po sa inyo yung batang first communicant doon sa Santo Cristo. Sabi niya, may pila. At naobserbahan niya, bago siya mag-first communion, may pila. Nung siya ay nakatanggap na nung first communion, pagbalik sa, dasal siya, sabi niya, yung pinipilahan nila, yun din pala yun eh. Wala namang lasa eh. Sabi ng bata, wala namang palang lasa, pinipilahan nila. Pero para sa akin, nagpapahayag yun ng katotohanan na talaga namang yung lasa, yung amoy, yung kulay, all the accidents na sinasabi sa philosophy are retained. Amoy tinapay pa rin yan, amoy ostya pa rin, amoy alak pa rin yan, amoy lasang alak pa rin yan. Hindi nawawala yung mga accidents na yun. Pero yung substance ay napapalitan na. From the substance of bread to the substance of body, from the substance of wine to the substance of blood. So, yun ang napapalitan. Ay mahirap ipaliwanag yung substance. Is mga Greek philosophy to sub that which under. Kanina nga, Kuya Alan, yung mababaw kong analogy is yung halimbawa, yung mascot ng Jollibee. Di ba wala ka namang nakikitang tao doon sa loob? For example, ako yung nasa loob ng mascot at nagpapagalaw.
So, gumagalaw yung mascot, ang nakikita nyo, yung mascot, yung kulay, etc. Ako hindi nyo nakikita. Ngayon, magkakaroon ng transubstantiation. Ako, na nasa loob, papalitan ni Kuya Alan. So, nag-transubstantiate na iyon from Carlo to Kuya Alan, pero walang nabago doon sa external appearance ng mascot. Nanatili yung kulay, nanatili yung itsura, pero iba na siya, hindi na siya si Carlo, si Alan na siya, nag-transubstantiate. That's a limited analogy. Hindi yan perfect analogy kasi talaga hindi natin kayang gumamit ng perfect analogy for that. But at least, alam natin na may napalitan somewhere sa loob. Substantial yun dahil ang nagpapagalaw si Kuya Alan na, hindi na si Carlo. Eh. Substantial na ang difference, no? Pero yung mukha, yung ulo, pareho pa rin ang itsura. Opo. Tandaan po natin yung saan bang bahagi ng misa nangyayari yan, ano po, na transubstantiation, ano po, spelling, never mind. Mahaba sa mga bata, di ba? So, yung sinabi ni Kuya Carlo, tatanong natin halimbawa sa mga bata, tuturo natin, paano po ba nangyayari yun? O kaya sa mga adult. Di po ba doon sa Eucharistic prayer? Yung pare, kung na-obserbahan natin, ano po, yung mga pare, okay, lalo yung obispo po, kung na-observe nila. Kapag ka po nagdimisa sila sa part na yan, di po ba sinasabi nila, nung gabi siya ay bago ipagkanulo, so inaano po niya, sinasalaysay po niya yung nangyari. Di po ba sabi natin kanina sa simula, ang banal na misa is the perpetuation, ano po, ng Paschal Mystery of Christ. Nagaganap yung misa po na to na yung misang nagaganap pagsasangayon di ba sa kasalukuyan nung naganap ano po na sa part ng Eucharistic prayer, yung part na sinasabi natin, the epiclesis, di po ba, lumuluhog tayo sa banal na espiritu, power of God, hindi ng pare. Ano po? Yung pare sinasalaysay lang. Doong gabing bago siya ipagkanulo, kinuha niya, pinapayan, ganyan, di po ba? Tapos, basin niyo yung, ewan ko, yung ibang pare kasi makikita niyo kaibahan. Nung sinasabi po niya yun na on the night he was betrayed, blah, 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 nakastraight sila. Pero pag sinabi ng, at kanyang winika, di po ba? Yumuyuko sila. I think si Father Efren po yun talagang nag-iiba pa yung boses niya. May mga panig gano'n na, this is, ito ang aking katawan. Yung kanina, on the night he was betrayed, parang yung third person siya, yung pare. Pero dun sa part na yon, the altar Christus na. Di ba ba? That Christ himself ang nagsasalita na, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Di ba ba yung nakayuko sila, tas tataas? Pag tinaas yung ostya, yung mga tao naman yuyuko. Hindi po. Pag tinaas yung ostya, this is sinasabi nga sa atin. Pinapakita nga, pinapakita sa atin, this is my body. Titingnan po natin yung ostya. Hindi po tayo pipikit at tutungo ang ulo. Ganun din po, this is my body. Hindi, titingnan po natin yon. So doon sa part na yon, through the power of the Holy Spirit, nagaganap po yung sinabi kanina ni Kuya na transubstantiation. Imposible ba? Sa atin, napaka-imposible. Sabi nga ni Kuya Carlos, same amoy, same lasa. Sa ating bilang human. Pero the power of God is beyond, di ba? Beyond sa ating kayang unawain. Ang kapangyarihan ng Diyos, ang nagbibigay po dito, ang nagpapalit dito, yung kanyang substance into the body and blood of Christ. Siguro po, Ter, doon sa medyo pilosopo at ayaw intindihin yan. At gusto yung nakikita niya. Sabi mo yung, the same yung accidents niya. Yung power of God is there. Sige nga, subukan nila, hindi nakikita ang kuryente. Sige nga, kapain mo yung kuryente. Kung anong mangyayari sa'yo, hindi yun nakikita. Pero kapain mo, at andun doon. So, kung ang kuryente na invisible has that power, how much more God, who is
who is far more powerful dito sa kuryente na ito. Ganda Na ng- hindi niya magawa yun. Ganda ng analogy ni Brother Carlo, Kuya Pip. Nako, shout out muna Saka, tayo, Kuya di ba pa- Pip. Apo. Kaya ihabol ko lang po kuya yung di ba yung sa bishop po. Kung napapansin niyo po, kapag po sa consecration tinatanggal yung skull cap ng bishop. Kasi doon sa part na yun, hindi na siya bishop, hindi na siya si father, hindi na siya yung friend natin na si Jesus na yun. Kaya Bago nandoon mag-preface. yung power. Bago Nandoon yung mag-preface. tandaan po natin yun, nandoon na yung power. Yung faith natin. Sige po kuya, sorry po, baka makalimutan ko eh. Okay lang, nako, maganda. Tuloy natin yan, mga Kabatang Minor TV. Shout out muna tayo, Kuya Pip. Yes. Gusto ko lang muna i-shout out yung pamilya ng ating seminarista na si Daniel Cambal. Nanonood si Ate Rodora ngayon. At Ate Rodora, thank you for the stars. Kuya Alan, thank you. Sama na rin natin yung kababayan ko na nagpapa-shout out. Kuya Pip, pa-shout out po sa mga katikista dito sa Garay. Hello po, good evening po sa inyo. No? Si LV Lawson Zorilla, good evening. Liningning Del Mundo, Madera, Hazel. Hello po, Ninang Madre at Ninong Carlo. Boy Ruiz, good evening. Client Fortaleza, Marilyn Gregorio Gauna, Uy, Alan, yung classmate natin, yung kababayan ko si Dr. Sherwin Parinas. Dean, hello, good evening. Uy, Thank you for watching. Salamat. At si classmate Abelardo Santos, Abel, dyan sa Malolos. Happy viewing and thank you for joining, no? Yan. ayan. At hello din kay, at magandang gabi kay Doc Mark Manabat. Alam ko siya yung sa parokya ng Pandi, kasama yung Yes. mga kamarero, kasama ni Father Jojo. Magandang gabi po sa inyo. Pinadala pa nga ni Father Jojo yung picture nila kaya namukhaan ko sila. Dahil nag-watch party sila kagabi sa Verbum. At alam ko ngayon din nagwa-watch party din yan sa Mary Faith. At ganun din kay Rosalinda Jeronimo, good evening. Kay Paulo, Sister Pearly, shout out po ang young missionaries. Ayan, shout out sa mga young missionaries. Hi mga YMs! Yan. Ayan. Good evening po, watching from Australia, kay Ruth Romero. Good evening po, Vilma Lata, Marilyn Gregorio Gauna, kay Madera Hazel, Luningning Del Mundo, Elvis Sorilla, sabi niya, God evening po sa lahat. God is good all the time. God is good. Amen. At Amen. sino pa? At yun, nako, special shout out sa ating mga kapatid sa Dominus S sa pangunguna ni Margo Salcedo. Ay, Si Ate Jel. idol. Si Ate Jel Catalbas, nag-like sila, nanonood din sila ngayon sa atin. Ayan. Hello po. Okay. Ay, naku Kuya Ate- Alan, Ate Margo. kasama din natin ngayong gabi si Brother Bene Calma. Ayan, Oy! kaka-message niya. Good evening, Brother Bene. At Hello, hello sa'yo. si Jerry Baez din nanonood. Si Brother Jerry Baez, ayan. Sure ball yan, nako. Eto nga yung Kuya Good Pete, evening po. Sister Pearly. Nako, Brother Carlo. May tanong ako kay Brother Carlo. Eto bang yung ina-explain nyo kanina about consecration, transfiguration, itong Paschal Transubstantiation, Kuya Alan. transubstantiation, yung consecration. Ito po ba sa atin lang sa Roman Catholic Church lang ba to o may iba pang gumagawa nitong practice na to, Brother Carlo? Ang alam ko po, since yung Greek Orthodox Church, talagang nire-recognize din ang kanilang apostolic line, bagamat magkahiwalay yung dalawa, yung Orthodox tsaka Catholic Church, pero sinasabi pa rin Pope John Paul II, these are the two lungs of Christianity. Valid ang kanilang Eucharist at naniniwala din sila sa real presence. And so with other churches na mga autocephalos, mga Ano yung autocephalous? yung Greek Catholics, Ayun. yung self-governing churches na iba ang rite, Byzantine, tayo Latin eh. So yung mga rites na yun, marami sa kanila, ganun din ang paniniwala sa real presence. Yung Anglican,
hindi ako sure kung they maintain that kasi sila ay humiwalay din sa Catholic Church, yung Anglican churches. Ang Methodist, I am not sure, pero may variation sila. Yung sinabi ni Sister Pearlie na present in the bread, but that is not necessarily Christ. So may ganong variation. May ganong variation. Pero yung mga hindi mainstream, I would say hindi mainstream na Christians, like yung mga fundamentalist, wala talaga sila totally. Symbolic talaga sa kanila ang bread and wine. Hindi real presence. So, yun. May mga kasamahan tayong ibang Kristiyano na naniniwala dyan. Opo. Yung iba po kasi Kuya Carlo, ano lang, even yung ibang denomination na may ganyan parang rite o may communion, para sa kanila, memorial lang. Hindi ito isang sacrifice. Pero tayo pinaniniwalaan natin, sabi ko nga kanina, a perpetuation po ng Paschal Mystery of Christ, pero hindi siya, not in a bloody manner. Not in a bloody manner. Kaya sa atin po, nandoon yung sakripisyo, hindi lang siya simpleng pag-ala-ala. Hindi lang pag-ala-ala, kundi siguro, Sister Pearlie, Opo. Ikaw na ang sumagot kasi nakalimutan ko kung anong verse sa Hebrews that Christ offered sacrifice once and for all. So, isang beses lang. Ang tanong nila, bakit pa ulit-ulit yung ginagawa ang sakripisyo? Tapos na nga Sabi ni Jesus, it is finished. Bakit kailangan yung ulit-ulitin? Hindi pa ba sapat yung sakripisyo sa cross? So, yun ang kailangan ipaliwanag sa kanila. Brother Kuya, Carlo, papasok doon yung Gusto kong sagutin din yan, Kuya Carlo, sa pamamagitan ng words mismo ni Jesus Christ. Sabi niya, pagkatapos niyang ibigay ang alak at tinapay o yung katawan at dugo, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. So we are commanded, o yung mga pare ay commanded, yung mga ay pinag-uutusan na gawin iyon para hindi makalimutan, para paulit-ulit na maaalala yung ginawang yung Paschal Mystery na isineselebrate natin. Kay Jesus mismo nang galing, gawin ninyo ito sa bilang pag-alaala sa akin, di ba? Hindi naman sinabing ginawa ko ito, kundi perpetuating yung sentence niya. Gawin nyo ito. It's a commandment. Dapat gawin na patuloy na ginagawa. Tsaka may sinabi si Brother Carlo Sister Pearlie, Kuya Pip, yung, di ba, si God, hindi bound ng time Di ba, Kuya Carlo, yung sinabi mo kanina, na parang hindi bound ng time. So, basically, yung paulit-ulit, sa atin, akala natin paulit-ulit, pero parang kay God, isang beses lang yun sabay-sabay, simultaneous. Parang sa Marvel, may multiverse. Alam mo yun, parang ganun Pero walang timeline si God Parang, tama yan, di ba, Brother Carlo? Yun yung explanation mo kanina Opo. So, halimbawa kunyari ako yung hindi Katoliko at ako magtatanong po sa inyong tatlo. In short, ilang sacrifices ba meron? Kasi sabi sa Hebrews, isang sacrifice lang. So, ngayon, ang tanong ko, since sinasabi natin, every Eucharistic celebration, we offer sacrifice. So, ang tanong, ilang sacrifices ba ang nangyayari? Kuya, naalala ko, sa isang talk ni Father Chimpungko, idol yan ng lahat, walang liturgist na hindi nag-idolo kay Chimpungko, na sabi po niya, I think sa UST yun, na ang analogy niya, di ba sa basketball, halimbawa, last 30 seconds, mahilig kasi ako sa basketball po, last 30 seconds po, doon sa shoot na, halimbawa, kay Kuya Alan, lamang si Kuya Pip ng 1 point. Pero ang bola na kay Kuya Alan. Tapos 30 seconds po ay i-dribble niya 'yon para ma-shoot. Pero yung bago niya i-shoot, nag-whistle yung referee, pero na-shoot. So ngayon titingnan, sabi niya may foul.
Sabi, hindi na shoot eh, ganyan. So, sabihin, magkakaroon ng kaguluhan kasi, do or die. Yung shoot na yun, do or die. Sino ang mananalo, si Kuya Alan na si Kuya Pip. So, para malaman kung ano yung tunay na nangyari, ano ang gagawin ko? Ito isang PBA na laro. Replay. Di po ba? Yung So, replay. doon sa replay, titignan kung paano yung tunay na naganap. Ano po? Tunay na naganap para makita ano yung pangyayari sa replay para makita whose fault, counted ba or not counted. So, doon yung analogy na, yung misa, not exactly a replay, pero yung pagsabi nga natin dun sa word natin, pagsasa ngayon. So, hindi naman, hindi natin to inuulit, kundi yung misang naganap noon, ito rin yung nagaganap ngayon. Kaya walang pag-uulit. Yung naganap noon, not exactly replay, pero ito yung isinasagawa natin ngayon. Yun po yung narinig ko nung kay Chupong ko, na ganoon yung misa. Hindi siya iba, doon sa naganap na unang misa, sa Last Supper, hindi siya iba. Yun yung ginaganap natin ngayon. Kaya nga diba doon sa salaysay, sabi nga ako ni Kuya Pepangina, do this in memory of me. Yun mismo, ginagawa nila. Hindi panibago, hindi ibang estilo, kundi yun. Amen. Ang ganda. Tama po ba ipag-alala ko? Tama ba, Kuya Cardo? Pero yun intindi ko noon kay Father Chupong ko. Tama. Oo po. Sa akin yun yung habang nagsasalita si sister ano sa akin parang meron akong napagninilayan na nabivisualize na tama niya yung kung pagsasamahin natin mga kabatang Minor TV yung sinabi ni Brother Carlo na God is beyond time, tapos yung sinabi ni sister na iisa lang pero dire-replay ganyan bilang parang ang napagnilayan ko sister Kuya Pip bilang tao nabibilang ko ang isang bagay, nabibilang ko kung meron akong sense of time, nabibilang ko kung ilang beses ako uminom ng kape, nabibilang ko kung ilang beses ako, kasi yun yung ating nature na kumbaga nakikita natin. Pero kung iisipin mo ng malaliman, kung bilang Diyos na yung kagaya ng sinasabi ni Brother Carlo, beyond time, at hindi natin maarok kasi nga Diyos Di ba sabi ko nga kanina, di ba sister, brother ka, lagi ko sinasabi yon pagka nag-aaral kami or may dapat na gawin, sabi ko, ang lahat ng bagay na gawa ng tao, kaya nating gayahin, kaya nating pag-aralan, kaya nating gawin. Pero lahat ng bagay na gawa ng Diyos, may makakagawa ba kaya nun? May makakaintindi kaya, di ba? Kaya palagi ko sinasabi yan pagka si Brother Pete, naku, kaya ba natin? O kaya may pinifigure out kami sa computer, sabi niya. Naku tao lang gumawa yan, kaya natin yan. Pag-aaralan natin, gawa natin ng paraan. Tao lang gumawa niyan di ba? Pero pag Diyos ang gumawa niyan, naku, mahirap na. So yun yung, sa akin po, yung pagninilay ko doon na parang, kung nanonood kayo ng Marvel, o nanonood kayo ng mga fiction, di ba? Parang, yung Diyos na walang time, isang beses lang niya ginawa. Pero yun na yun. Kumbaga parang siya, isa lang yun. One time lang. Pero sa atin, it took us million of year magmula kay Abraham hanggang yung pagliligtas niya parang isa lang. Isang pagliligtas. Pero pag binasa mo yung Bible mula Genesis hanggang Revelation, ang layo, di ba? Ang haba, maraming dinaanan. Pero kay God, ako naniniwala ako na sa Kanya, isa lang yun. Isang pitik lang yun. Di ba? Saka Kuya po, di ba sabi ko kanina, God, yung tinig ni Jesus ay napaka-powerful. He is the Word of God. Tawag dito? Kapag sa John 6, alam natin yan, pag sinabing Gospel of John, sobrang hirap niyan, intindihin. Pero sa John 6 po, ulit-ulit po niya yung sinabi. Sabi, I am the bread of life, I am the, di ba dun sa babaeng Samaritana, sabi niya, kung nalalaman mo lang, kung sa akin kahingi ng tubig, yung tubig na iaalok ko sa'yo, hindi ka na muli mauuhaw. Pagkain mo itong tinapay na ito, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pero kung
titignan natin, di ba, buong John yan, yung sa John 6 na yan, yung narrative na yan doon sa I am the bread of life. Kung titignan natin, paulit-ulit, tapos sa later, sa huli po, sa bandang huli, meron pa siyang, Amen, Amen, I say to you. Parang sinasabing, take note of this. Di ba sa Tagalog, pakakatandaan ninyo. So talagang pinagdidiinan niya, I am the bread of life. Diba? Sinabi na niya yun eh. Sasabi, pagka tayo nagdududa pa, sabi siguro ni Jesus, ang kulit ng mga anak ko. Sinabi na nga, ilang beses ko inulit, I am the bread of life, ako ang pagkain ng buhay, ako ang pagkain nagbibigay buhay. Lahat ng yan, sinabi na niya. Kaya kung sasabihin po natin, paano ba talaga? Doon nga po papasok yung sinasabi po natin na pananampalataya. Yung kapag halimbawa hindi ako Katoliko, pinilit kong sabihin na paano i-explain nyo? Kasi kailangan i-explain nyo para maniwala ako. Pag sa lahat ng explanation mo, ay pa rin maniwala. Sabi nga nung sino ba yung pare nagsabi, ang isagot nyo na, si Bishop Bart yata, ang isagot nyo na lang basta. Basta. That is my faith. Hindi po ba? But saan galing ba yung faith mo? Di sa sinabi ni Jesus. Di ba sabi niya, I am the living bread. Ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Tingnan niyo po kung paano at yung konteksto Di ba sabi po ni Father Jun Lingad, kilala ni Brother Carlo Jun Lingad. Lagi yun. Always read the text in context. Ayan po. Sabi po niya, dito sa story na to, di po ba, si Jesus nagsasalita sa mga Hudyo. Sa mga Hudyo, bawal na non-negotiable sa kanila po, ang kumain ng flesh with blood. Kasi ang blood sa kanila ay, di ba, sacred. Kaya nga, ang isang babae, kapag may monthly period, dadaan pa sila sa period of purification dahil di ka pwedeng humawak sa tao. Pagka ikaw may dugo, dudumi. So, bawal na bawal sa kanila yon. Laman na may dugo. Bawal. Tapos sabi ni Jesus, ako. Ako ito. Di po ba? Ito ang aking laman. Ito ang aking katawan. Eat this. Hala? Eat this. EAT. So with that tradition, Jesus is speaking that strong. Di po ba? He strongly talaga, inaano sa ating isip, sa ating kamalayan, ito ako ito. Di po ba? Bakit niya ginawa yun? Ano yung word niya? Do this in memory of me, di ba? Ito ang aking katawan na ihahandog. Para sa atin yun. Magdududa ka ba? Di ba? Binibigyan ka na nga na napakalaking bonus. Binibigyan na nga tayo na napakalaking pamana. Sasabihin nila, explain mo bakit mo ako bibigyan ng malaking pamana para maniwala ako na bibigyan talaga ako ni Kuya Pip ng isang buong gasoline station. Di ba? Hindi ko na mag-iinarte pa ng ganun kasi para kang binigyan ng napakalaking pamana na binigay ni Jesus sa atin. Hindi mo na siya i-question kasi ganun kanya kamahal. Amen. Kaya nga sabi, EAT. Ito ang totoo. Yun. Oh. Wow! Jesus is the true. Parang si Kuya nanonood talaga ng no? Update. Segue mo pa yun, Siyempre. Siyempre, sa segue. Shoutout muna tayo, Kuya Pip. Hi kay Luningning Del Mundo. Amen po, Sister Pearly. Kay Carmelita Bernardo is watching with you. Kay Lucy Capiral, I'm watching. Kay Janet Canoy, magandang gabi po. Kay Ruel Santa Maria, may tanong po siya. Sister Pearly, pwede po sigurong yumuko yung pagkatapos ng consecration. Yun yung... Opo, paggalang po yun, di ba ba? Tayo po, kahit nga yung yung pagganyan po natin, di ba, pagka, ito ang katawan ng show, ito ang aking katawan, tapos di ba, titingnan natin. After that, yung po, sign po ng ating paggalang. Tama po yun. Amen. Thank you po, Brother Ruel. Nag-comment si Marcos. Hello po. Hello.
Margo, ayan, sabi ko sa inyo, nanonood yan eh. Ayan. At hello rin sa ating yung mga nanonood sa atin sa mga social media partners natin sa iba't ibang pages sa mga parokya sa Diocese sa Malolos at meron din sa Archdiocese ng Manila. Magandang gabi po. At ito po yung Maripit, ang pinag-uusapan po natin dito is about the real presence of God or of Christ sa Eucharist. At kanina po ay yun nga yung pinag-aralan natin, yung basis po noon. Ngayon may tanong po ako kay Brother Carlo. So na-transfigure na, yun nga yung sabi ni Sister Pearly, di ba? Parang ang kulit-kulit natin, hindi tayo maniwala. Ayun, ngayon meron na ngayong yung mga Eucharistic miracles, Sister Pearly, Brother Carlo. Ay, opo, ayan. Totoo Diba? po yun. Paano natin mapapaliwanag yun? Bakit may mga ganyang Eucharistic miracle naman? Paano natin, di ba? Binigyan na, kumbaga, actually, ito yung binigyan, sabi nga ni Kuya Pip, binigyan tayo ng utos, di ba? Do this in memory of me. Tinuloy ng mga apostol, hanggang nagsalin-salin na, hanggang eto na, ginagawa na natin yung Eucharist, nag-join tayo sa pag-worship sa kanya, di ba? Pero syempre may iba pa rin naniniwala. Ano naman 'to mga Eucharistic miracles? Kuya, sa mga Eucharistic miracles, di ba? Pagka sinabi natin sa Eucharist, pumapasok sa isip natin si Carlo Acutis. Pero sa mga Eucharistic miracles po, ang pinakasikat diyan po ay sa Lanciano, Italy. Mga katikistang nanonood, ito pong mga miracles po na to ng Eucharistic, hindi natin basta-basta ikinukwento sa mga bata. Kasi hindi pa minsan abot ng isip nila dahil isipin nila, kakain tayo ng laman. Di ba ba? So, papabawin lang po natin, hindi basta-basta itinuturo ang Eucharistic miracle sa mga younger na hindi nila maintindihan pa. Kasi baka mas lalong maiba ang dating sa kanila na naging flesh yan. Di pag nag-communion, cannibal ako. Hindi. So yung sa Lanciano, Italy po. Tama po, Sister, yun, kasi nung panahon na may yung ganong edad, tinuturo rin yung sa about carnivore, di ba? Mga ganon sa science eh. So baka tama nga yung na baka ganon ang isipin, di ba? Opo. Simplihan lang po. So yung Lanciano, Italy, di po ba yan yung, sabi ko kanina, napakalaking porsyento ng Katoliko ang hindi naniniwala o kulang sa pagkaunawa sa presensya ni Jesus sa bread, sa tinapay, kaya nga sineselebrate po natin yung yung sinelebrate natin ito, the Corpus Christi, So ito po yung pangyayari na isang monghe na pari na nagmimisa, parang split second lang po siya na nagduda siya, nandito nga kayo si Jesus, di ba? Parang ganun sabi ni isang monghe. Pero right then and there po yung bread sa kanyang sa altar ay turn into flesh, di po ba? So, bibilisan na lang natin istorya, may dugo ito, tapos napakaraming pag-aaral lang ginawa. So, it took 50 years, another step, 50 years, another step. Pero, constant yung kanilang findings na itong flesh na to ay galing po doon sa heart, di po ba? Sa heart ng isang Asian isang Asian na itong heart na to ay nagdanas na napakaraming hirap, ayan. So ito, yung part na yun ng laman ay hindi basta-basta pwedeng kuhanin through yung mga instrumento na yan. Hindi basta-basta. Parang iyon yung part na yun na para makuha mo sa puso ng isang tao, kailangan mo talagang ilabas yung puso at hatiin mo yun, So itong miracle po na to ay maraming pag-aaral, daan taon, pero same ang kanilang mga findings na ito ay galing sa isang tao na ito yung type ng dugo, ito yung ganito, ganyan. Maraming factor po. At isa po talagang outstanding po doon sa miracle na yun ay yung dugong na buo, yung dugong na buo po na yun ay nag-into five na pieces na maliliit po yun. Na ang ipinagtataka po nila,
timbangin mo yung isa, let's say, ano ba yung measurement na ginamit? Let's say, ounce lang po, hindi ko, gram. Gagamitin ko lang po yung gram, di ko matandaan kung ano yung measurement na ginamit nila kasi maliit lang. Na, pag tinimbang mo itong 5 piraso na to ng dugo, ano po, na nabuo, let's say, 5 grams. Pero, i-measure mo yung 3 piraso, 5 grams. I-measure mo yung 2 piraso, 5 grams. I-measure mo yung 4, 5 grams. I-measure mo yung isa, 5 grams. Ano to? Measure mo lahat, 5 grams. Ano to? Diba? Sino makakapag-explain? Kung hindi si Mary Faith. Kung hindi ang Faith lang. Tapos, pag itong dugo na to, nung pinag-aralan nila, wow, buhay to. Ang dugo after how many minutes, patay na lahat ng mga nutrients at merong yung components niyan. Pero ito daan taon na as if bago itong dugo na to. Ano po? So 17th century, after 100 years, after 200 years, andyan pa din. Di ba ba? Walang pagbabago. Kaya pag nagpunta kayo Lanciano, Italy, nandoon pa din po 'yon. At yung recently, di ba sa Buenos Aires, ano po yung dalawa kasi na magkaugnay. Sa Buenos Aires, nakakita sila ng ostia sa may yung lalagay ng kandila, ano ba tawag nila doon? Basta sa candle holder do po nila. Tapos, ano po? Candelaria, basta yung lagay ng kandila. Oh, yun. Sister. Sige, yun po, ayan. Tapos, sabi nung pare, sige, hindi na, ilagay sa tubig, ilagay doon sa tabernakulo kasi, di ba ang proseso po natin dyan, tutunawin, kapag ito'y natunaw na po ng, siyempre yung malinis na tubig, natunaw na, ihahalo po natin ito sa halaman. Kasi every particle po niya, kahit mapakaliit po niyan, kaya nga after mag-communion, tinitignan natin yan, baka may particle pa po, Jesus pa din po yun. So nilagay nila. So after 3 months, sinignan nila, nagkaroon ng nagkaroon ng laman. Ano po. Tapos, that time, ang bishop po sa Buenos Aires, ay ang ating kilalang, ang ating Francis. Santo Papa. Apo, si Pope Francis po. Siya, so napicturean yata yun ni Pope Francis. After how many, pinalipas ilang panahon, ganun pa din. Tubig lang po ito. Wala silang nilagay na alcohol, wala silang nilagay na anything, tubig lang. So talaga magdidecay dapat. So ang ginawa nila, sige, dahil may previous miracles na, sige, hindi natin basta-basta pwede i-conclude na ito ay miracle. So nagpadala sila po ng sample nito sa ibang bansa, sa US. So kilalang mga laboratories without declaring saan to galing. Without declaring. Tapos nagano sila ng findings na yung findings nila is same with the findings with the Lanciano, Italy. Di ba? So yung wala silang binabanggit. To confirm, second opinion, dinala sa iba pang kilala po yung mga laboratory na to until now, po. Kilala at magsasabi ng totoo. Dinala sa ibang laboratory, pero dinala sa ibang laboratory and the same findings. Ito'y galing sa ganitong tao, nagdanas ng hirap sa isang Asian, ganito yung dugo, iba ba, sila nagulat, ano to, tapos saka pa lang nila dineclare na ito'y galing dito. Kaya nga na-convert din po yung mga sa proseso, totoo nga ito. Kumbaga, ang nagsalita na mismo ay ang dugo, yung flesh na yan na I am. Di ba sabi ni Jesus? Ako ito. So, itong miracle po na to ay hindi nagaganap para lang po, para lang sumikat, kundi nagaganap para to strengthen our faith at ma-erase na yung doubts ng mga pagdududa natin. At itong mga miracles po na to ay, kumbaga, yaman nating mga Katoliko na sasabihin natin, we're on the right path. Na yung ating pinaniniwalaan ngayon, sabi nga po ni Kuya Carlo kanina, naisulat dyan. Nangyari nito bago naisulat. Yung Apostles' Creed, nangyari bago naisulat. Yung liturgy, nangyari bago naisulat. So ito rin po, totoo, itong presensya ni Jesus, itong tinapay na nagiging si Jesus, ay isang yaman nating mga Kristiyano na
kung iti-trace back natin mula po doon sa simula, sa mga fathers of the church, ano po, hanggang sa mga sila sa Saint Augustine, Saint Thomas Aquinas, until now. So, consistent siya. Kaya kung tayo pong mga Katoliko, pinagninilayan lamang po natin. Alam niyo po, sabi nga, I think si Pungko din po nagsabi no na hindi naman kailangan ng malalim na pag-aaral. Your faith, sabi niya, your faith. Yung paniniwala natin sa sinabi ni Jesus, eto o sa Biblia, ang dami niyang sinabi, I am the bread of life. Diba? Sabi niya, tandaan natin, kasi sinabi niya, many times sinabi sa Biblia, I am with you, always. O saan yun? Saan yun? May precedence po yan, di ba ba? Nandiyan si Jesus, sa salita niya, nandiyan si Jesus, kahit na nga magtago ka sa loob ng cabinet, nandiyan si Jesus, nasa CR ka, nasa palengke ka, nandiyan si Jesus. Pero sa precedence daw po, yung sa anyong alak at tinapay, ano po, sa Eucharistia, yung pinakamataas na sinasabi natin na nandoon ang presensya ni Jesus. Yun. Nako sister, na-curious ako doon sa kwento mo. Nag-search ako kaya nakikita nila, nagbabasa ako. Nakita ko to sa National Catholic Register. Yung, i-search nyo, National Catholic Register, tapos i-ano nyo doon yung Eucharistic Miracle. Ang ganda ng explanation doon. At yun yung sinasabi kunikwento ni sister, yun ang nakalagay dito. At dadagdagan natin, alam nyo ba, nakasulat dito, kahit yung Salesiano, kasi ngayon may capability na tayo ng DNA na ma-check yung DNA, hindi nila makuha yung DNA. Kaya yung sabi nung writer, siguro kaya hindi makuha, 'di ba wala kasing paternal si Jesus na conceive lang. So malamang kuya, meron. Inaano nila na meron po yun eh. Inaano nila na pagka meron sa susunod na Eucharistic Miracle, ganun din ang mangyayari. Walang amplified DNA, hindi makikita. Tapos yung sabi doon, lahat daw type AB, yung blood type AB. Nakasulat doon sa pati yung Salesiano, lahat AB. May nagkwento noon nung mga panahon daw sa Italy, paano masasabi daw na ginawa o kokonti ang mga taong may type AB nung mga panahon na nangyari yung Eucharistic Miracle. Kung yun, pwede. Parang ganun yung concept nila. Nabanggit mo yan, Kuya Alan, no? Kaya nga itong isang batang santo, si Carlo Acutis. Blessed Carlo, no? Yeah. Siya ay sobrang pagkamangha niya. Kinulate niya yan, Kuya Alan. Kinulate niya yan. Gumawa siya ng website, si Carlo Acutis. Gumawa siya ng website bago siya mamatay. Gumawa siya ng website pertaining doon sa Eucharistic Miracles o yung pinag-uusapan nating real presence ni Christ. So, kung curious po kayo, yan, isa din ninyong pwedeng puntahan sa website. Hanapin niyo po yung Eucharistic Miracles, Carlo Acutis. Nilista niya po lahat yan doon. At may mga nakasulat, may mga proof, at talagang magsasabing, ito talaga yung hindi yung tatlong letra lang ang totoo. Ito talaga ang totoo. Yan yung tsaka shout out sa Friends of Carlo Acutis Philippines, sa pangunguna ng kanilang spiritual director si Father Francis, and tsaka si Francis tsaka si Father Joel. Meron silang, 'di ba, iniikot nila yung relic. May kasama yung pag-ikot nila ng relic, may mga dala silang mga exhibit na nandun yung Eucharistic Miracle. Meron silang parang exhibit doon, nakaprint doon. Mababasa nila doon yung Salesiano, sa lahat. May kasama. So kung halimbawa, hindi ko lang alam yung itinerary nila, pero pag umikot sa inyo yung relic ni Blessed Carlo Acutis, expect nyo. Saint na siya, Saint. Ha? Saint Carlo Acutis, di ba? Blessed? Saint na ba? Saint na po siya. Hindi ko pa nabasa yun. Blessed lang. I-confirm natin yan. Blessed. Wala pang... Parang blessed lang, kuya ko.
Blessed, Blessed lang, Carlo wala pang Bautista announcement. lang yan. Blessed. Sorry, Oh, kasi sorry. palagi ako sa Sorry. Vatican website na ano ko ng mga promulgation. Akala ko palagi ka sa Vatican. Ay, hindi. Ako, wish ko lang. Sana all. so yun yung ano. So, ang ganda, no? Ganda ng topic natin. Kaya, yung sa akin, di ba, kung ganun pala yung host is the true body and body of Christ, and yung alak is the true blood of Christ. So, sister, brother Carlo, Kuya Pip, so pag nagko-communion pala, kailangan pala, hindi lang tayo parang nangihingi lang ng rasyon ng tinapay o rasyon ng ano, di ba? Dapat we have to do something special. Di ba? Uy, nawala si Kuya Pip. Nag-drop. Di ba? Baka na ulan o nawala yung internet niya. Pero babalik yan si Kuya Pip. Di ba, sister, brother Carlo? So, dapat pala, pagka-communion, meron, iba dapat yung ano. Kasi yung sa panahon namin, first communion, tuturuan kami, nakaganon daw. Pero, nung bandang huli, parang dahil araw-araw ka nagsisimba o dahil linggo-linggo ka nagsisimba, parang naging normal na sa'yo. Kaya parang naging normal na rin yung pagko-communion. Especially, naranasan ko rin yung sister. Parang wala na lang sa akin. Pero mula nung itinuro sa akin, sister, lalo na yung pag-ano sa kamay, yung mga mumo, part pa rin pala yun. Kailangan iingatan mo, hindi yung, di ba? Iaano mo, tinuro sa amin yun. Kaya, lagi kong ginaganon. So, ano pa ba yung mga pwede nating kumbaga, reminder sa atin lahat pagka sa communion, sister? Brother Carlo. Si Kuya Carlo po sasagot. Of course, it goes without saying that there should be reverence due the sacrament. There should be reverence due the body of Christ. Kasi si Kristo yan eh. So, itinuturo naman natin yung mga kung anong gagawin, kunyari nalaglag. So, paano yun? Paano dapat gawin doon? Tapos, kung paano yan dinidissolve and all those things. Pero meron akong yung reverence should come from love. So, hindi lang dahil sa rubrics, dahil ito ang rubrics, gagawin ko yun. But it should come from love. I remember yung isang pare na nagkwento sa akin. Meron siyang kinakatekize, Kuya Alan, na coming from another religion that does not believe in the real presence and in the Eucharist in particular. So, kinatikize niya muna bago binyagan. So, in-explain niya yung baptism, etc. Lahat yun tinanggap noong kinakatikumen, yung mga turugan. Tapos, sabi niya, nung darating na siya doon sa punto na ituturo yung Eucharist, paano niya ituturo yun? Napakahirap noon eh. So, ini-expect niya na may violent reaction yung catechumen na paano yung isusubo tapos communion. Aba, nagulat siya dahil ang bilis na natanggapin yung doctrine tungkol dyan. Kasi daw, mahal na mahal niya yung asawa niya kaya sa magpapakasal. Sa sobrang pagmamahal niya, nakakaramdam siya na kung minsan parang gusto niyang kagatin. So parang nag-appeal siya sa human instinct na pag mahal mo ang isang tao, yung mga nanay, mga tatay, di ba yung baby, parang gusto mong kagatin, kinakagat mo nga talaga. Actually, pero hindi mo dinidiin kasi di mo lang siya kinakagat na para masugatan, kundi nanggigigil ka. So, ibig sabihin, parang dala yan ng nature ng tao, kaya siguro tayo iniwanan ang ganyang klaseng memorial. Kasi, natural na nature ng tao yung ganun. Naalala ko yung sabi ng mga Bible scholars, I forgot yung verb na ginamit sa it. Ano daw yun sa Semitic language, hindi yun basta symbolic lang. Talagang nguya, ngasab. Hard, o talagang nginunguya, hindi yung faith lang Magsabi ka lang na I accept Jesus as Lord and Savior para mo siyang kinain. Hindi ganun ang Semitic word na ginamit doon. Talagang kinakagat, nginunguya. Saka kuya, di po ba? Kaya nga, yung mga nag-aayos ng mga gamit sa misa,
yung presensya, alam natin yung presensya ni Jesus po ay nasa sa pari, ano po, nasa the word, yung binasa, nasa assembly, especially nandun sa bread and wine. Doon po sa bread and wine, di ba, mapapansin po natin, bakit pinupunasan pang mabuti ng pari? Di po ba yung chalice? Kasi yung wine na yon, kahit kalit-litan pong ano nun, yung patak po noon, Jesus pa din po yon. Tapos yung, bakit kailangan punasan pa yung paten? Ano po? Para hindi si mabuti, yung mga pinaglagyan ng mga osya. Kasi sabi nga po natin kanina, malilit na particles po yon. Si Jesus yon. Yung mga pinamunas po na yon, hindi po yun basta-basta, o laban mo nga yan, sama ng mga bin po, mga panyo mo. Hindi po. May proseso yan with reverence still. Ano po, kami po mga madre, sanay po kami dyan na kami po ang pinaglalaba po ng mga sacred linen na yan eh. Ibababad mo pong bukod yung finger towel with the corporal at saka yung purificator po. Ano, magkakabukod po yon. Yung purificator at saka corporal, pareho po yan. Bababad mo na sa tubig. Tapos kukusutin mo, yung pinagbabaran mo na yan, hindi mo itatapon kung saan. Kailangan ididilig sa halaman. Kasi kaya nga pinupunasan ng mabuti, ultimo maliit na particles po niyan, Jesus po yan. Ano po, hindi po sila sa malaki lang, kahit yung kapatak lang yan. Kaya lahat ng pinamunas, lahat ng pinanglinis, kailangan po linisin pa din, yung tubig po ay ididilig sa halaman. So, ganun natin pinapahalagahan. Kaya kapag ka po, di ba, pagka tinanggap natin yan, believe, si Jesus yun. Ano po, kasi kung minsan, totoo naman, okay yung holy water na binaganyan. Nandito na si Jesus, di ba ba? You are very, 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 very much blessed na. Nandiyan na, tinanggap mo na. Di ba ba? Kung may moment na dapat tayong matuwa, ay tuwing nagko-communion tayo. Bakit? We receive si Jesus yun eh. Kaya, with reverence tayong tatanggap, sabi nga ni Kuya Carlo Hangina, because we love yung tinatanggap natin. Kaya sa misa, if we really believe that nandoon si Jesus, if we really love Jesus, darating tayo ng maaga sa misa. Di po ba? Sisikapin, minsan malilate ka, hindi mo inaasahan, hindi mo sinasadya. Pero masasanay tayo na, uy, mamimit ka, di ba? Eh, pag si Taylor Swift ang nag-concert o kaya yung yung mga sikat na yan, ng mga pink, Blackpink, di ba? Day before, baka pumila ka na. Eh, ito nga, sa 1 hour lang na misa, darating ka pa, communion na. Di po ba? Darating tayo ng maaga because hindi lang mamimit mo, hindi mo lang maririnig, tatanggapin natin si Jesus. Darating ako ng maaga, magdadamit ako ng maayos, makikinig ako, makikijoin ako actively, hindi ko bubuksan ng cellphone ko, nagmimisa, tingin na tingin, baka may mag-message, asan ang isip mo? Parang, ikaw nga, itry mo, may ka-date ka, salita ng salita yung ka-date mo, nagsa-cellphone ka, balipagin kaya ikaw lang ng baso, di ba? Ito, kausap mo, tatanggapin mo with full, kumbaga yung consciousness natin, doon. Hindi si Taylor Swift lang yan, hindi Blackpink lang yan, hindi yan yung mga sikat na Korean na, hindi yan kung sinong sikat lang. Si Jesus yan eh. He is present kasi promise niya yun eh. Kaya ginagawa niya yun. Sa atin, tinatanggap natin yung promise niya. Lucky di ba? Napaka-lucky natin, mga Katoliko dito sa ating pananampalataya natin na sasabihin nga natin na hindi ko ma-explain ang gusto. Hayaan mo na. Basta, andyan si Jesus. Di ba ba? Amen. Nako, ang ganda ng kwentuhan natin. Actually, may dito po sa Amerika, mayroon lang ako i-share, Sister Brother Carlo, about communion, yung ma-feel mo dito yung devotion nila sa Eucharist, yung mga nagsisimba, kasi talagang kahit sila vigilant, actually kasi minsan kulang ng usher, kulang ng sila na mismo pagka may isang
sasabihan ka, altar server ako, pupuntahan ako. Yung isa, hindi sinubo yung, hindi sinubo yung osya nandoon. Sila pa mismo yung mag-aano sa'yo, magsasabi. Tsaka yung, iba yung may mga ano rin dito na devotees nga ng Eucharist na talagang kung paano nila mararamdaman mo kung paano nila tanggapin at kung paano nila kumbaga yung tanggapin si Kristo. Tsaka yun yung tapos nung nagkikwentuhan nga kami ni Father Jojo kahapon, yun nga rin yung napag-usapan din natin yung topic na to about communion. Kasi kagaya rin dito sa states, especially sa grotto, yung mga pilgrims minsan pag nagsisimba, kasi ako po, nagsusubo din ako from time to time sa grotto. Minsan po, talagang yung hindi ba sasagot ng amen? Yung hindi alam na amen yung isasagot. Kaya sabi nga namin ni Father Edgar na dapat may announcement. So ginagawa nila yun, may announcement na you have to respond amen. At sabi nga ang explanation ni Father Jojo doon, para daw kasi yung sinasabi na the body of Christ, para sinasabi, naniniwala ka ba na ito si Kristo na tatanggapin mo? Siyempre, bilang ikaw, sasagot ka, opo, naniniwala ako. So parang ganun daw yung context nung the body of Christ. Tapos, we have to respond, amen. Diba? So yun yung ginagawa, yung pagsagot ng amen, kailangan kumbaga, bilang tayong tatanggap, naniniwala tayo, amen. Yun. With full gusto talaga pag sumagot, po. Kasi yung iba, hindi, kumbaga parang, wala lang. Parang sabi ba, parang kumukuha lang ng rasyon Parang ganun lang ang naiintindihan naman natin kasi sa Pilipinas, maraming taong nagsisimba, talagang, kumbaga, maraming mananampalataya. Pero, yun yung mga, kumbaga, kahit na marami, yun nga, pagka-communion, sana mapanatili yung, kumbaga, yung pagiging sagrado nung activity na yun, di ba? Yun. Kuya Carlo. Wow. Ayan. Bigla na naman pong umulan para ang humina yung audio. Hindi, okay lang. Okay lang po, malakas po kuya. Okay lang. Malakas. Pumasok na ako sa bahay kasi umulan na nasa labas po sana ako. Anyway, siguro ang aking takeaway dun sa miracles and ang Eucharistic miracle for me is just a bonus for us. Bonus lang. Not necessary. Not necessary. Whether may bonus o hindi, yung transubstantiation remains a truth. Hindi siya nakadepende dahil may milagro. Katunayan, in my reflection, kasi binabalik-balikan ko yung mga Gospels, binabasa ko yung Mark, mabilisan. Tinuklas ko yung tinatawag na messianic secret ni Mark. Yung structure ng Gospel niya, pwede mong ihati sa dalawa kasi 16 chapters. Hanggang chapter 8. Maraming milagro na ginawa ang Panginoon na isinulat ni Saint Mark, chapter 1 to 8. Pero tuwing may milagro, lagi sinasabi niya na huwag ipagsasabi kanino man. Bakit kaya ganun? Di ba gusto niya nga malaman So, sabi nung nag-explain, kasi ayaw niyang makilala siya only as a miracle worker. So, kailangan makilala siya sa kanyang turo. Kaya pagdating sa part 2 ng Gospel ni Saint Mark, bawas na yung miracle. Kasi ayaw niya nga makilala sa ganun. Ang kailangan makilala siya, ang full revelation niya dun sa kanyang passion, death, and resurrection. So, para sa akin, ganun din sa Eucharist. Sufficient na yung transubstantiation, whether nakikita o hindi, whether na mahina ang pananampalataya o hindi. So, bonus na lang yung Eucharistic miracle. Hindi siya dapat nakadepende doon. Yun ang aking tingin doon. May milagro kiwala, totoong nangyayari ang real presence in the Eucharist. Suporta lang talaga yung milagro. Kasi baka ang danger niya, makapag-focus masyado dun sa milagro. Alam mo naman kung minsan ang Pilipino, makakita lang ng saging na kurbang Virgin Mary, magtitirik na ng kandila doon. Maski magsimba, hindi na pupunta kasi mas yun na. O kaya may nagpintura lang sa bahay, nagkataong shape ni Mama Mary, titirikan na ng kandila. So, baka makadivert
patuloy ng atensyon sa totoong pananampalataya kapag nakasentro ang lahat sa miracle stand. So, hindi kailangan maging supernatural, hindi kailangan maging spectacular para paniwalaan natin ang isang bagay. In the ordinariness, masusumpungan pa rin ang pananampalataya. Kahit doon sa mga bagay na ordinaryo lang. Yung mga tipong hindi mo nakikita, pero alam mo na siya ay present doon sa bread and wine. Amen. Sister Pearly, take away. Ako po, ang takeaway ko, naalala ko po, ito dito ko lang, sa babaeng ito ko lang narinig yung word na yun, ano po, na sa misa, kailan si Dr. Manabat, ano po, tatandaan ko to, sinabi niya sa IEC nung kami nag-attend ng convention para sa IEC sa Manila Hotel. Sabi niya, sa banal na misa, mayroong twofold na epiclesis na nangyayari. Diba yung epiclesis, diba yung nagaganap yan, yung sa invoking the Holy Spirit, ano po, and then itong sinasabi natin, kanina pa natin sinasabi na transubstantiation, na yung tinapay ay nagiging katawan ni Jesus, yung alak ay nagiging dugo ni Jesus. Di ba? Nagkakaroon ng pagbabago yung substance itong mga species na to. So, yun yung epiclesis po, ano po, na through the power of the Holy Spirit, this species turn into a real body and blood of Christ. Ano po? And then, ano yung second epiclesis po na sinasabi niya? Sana tama yung alaala ko, ano po, na the same spirit, ano po, the same spirit that we invoke, I will work, yung bread and wine na tinanggap natin bilang mga Katoliko, will work, the same spirit will work with us. Kumbaga, ito'y kikilos sa atin, tutulong sa atin, ano po, upang tayo ay magkaroon naman ng, kumbaga, unite us as one church, as one, isang katawan ni Jesus, isang bayan ng Diyos, di po ba? Isang espiritu. Ito yung mag-unite sa atin, di ba? Synodality. Ano po? So, papasok yan. So, yung our participation doon sa banal na misa, and then yung sa pagtanggap natin sa katawan at dugo ni Jesus will transform us. Ano ba? Di po ba? Sabi nga, yung nagaganap na although hindi ginagamit ng lahat, yung Christification, ano po, doon sa power of the Holy Spirit. So, another epiclesis happened sapagkat sa ating buhay bilang tumanggap ng blood and body of Christ, we become one. Nagkakaroon po tayo from participation to communion, ano po. And then, we as being transformed, kasi nagkakaroon ng transformation when we receive the body and blood of Christ. Ano po? Dapat, yun ay dapat, ano po, na tayo na transform ay isusugo to transform the mission. Ano po? Participation, Holy Eucharist, after receiving, magkakaroon tayo ng communion, ano po, nagkakaisa tayo because of the power of the Holy Spirit and yung katawan ni Jesus, isang katawan ni Jesus na mag-unite sa atin na tinanggap natin will kumbaga bring us, ano po, maglilid sa atin into transformation. Bilang transformed, we will now go, will be sent forth para kumbaga to transform others as well. So merong mission. So ang ganda, miracle. Hindi lang sa Lanciano nangyari. Hindi lang sa Buenos Aires. Sa bawat misa, sabi nga ni Kuya Carlo, may miracle. Ano po, may miracle na nagaganap. At sa buhay natin, allow God, hayaan natin na ang Diyos mag-perform ng miracle sa atin, through us, to others. Yun. Amen. Nako, thank you, Sister Pearly. Ang takeaway ko naman, Thank pero you bago ko ibigay yung aking takeaway, sabi dito ni Esper Olpindo, sa akin po ito na po ang aking maintenance sa pagtanggap ko, pagalingin at panibaguhin ang buhay at katawan, isip ko, kaya pag di ako nakakatanggap ng banal na komunyon, sad daw siya. Yan. Thank you po sa inyong comment. Sabi at hello rin po kay Evangeline Gunda de la Cruz,
kay Vilma Idolog, at maraming salamat po kay Eric Vivas na nag-send sa atin ng 100. Thank you, Eric. Friend ko po. Nag-send ng 100 stars, sister. Salamat po. Thank you, Makakatulong Eric. po yan sa pagpapaaral natin sa isang seminarista. Nako, sister, ang akin naman, Brother Carlo, ang aking take away, kasi po, ako po, nakapag-aral po ako sa seminaryo. Kaya bilang isang simpleng mananampalataya, tatanggalin ko muna yung napag-aralan ko. Yun yung napagnilayan ko na bilang isang karaniwang mananampalataya, dapat pala ako ay yung kumbaga yung pananampalataya ko sa kay Lord ay through the Eucharist, na naniniwala akong tatanggapin ko siya. At bakit ako maniniwala na siya ang tinatanggap ko? Kasi nabasa ko yung kumbaga yung sa Biblia, yung napagkwentuhan natin kanina, yung kapangyarihan ng Diyos na siya ay limitless, siya ay beyond time, siya ay everywhere, di ba? Yung sa akin yung sinabi ni Kristo na do this in memory of me, na inuutusan tayo, di ba? Tapos meron pang isang sa gospel palaging binabanggit, if you eat my flesh and you drink my blood, parang ganon, you will have an everlasting life. Yun yung sa akin bilang isang pangkaraniwan tao, sa akin siguro sapat na yon para intindihin ko na yung misteryo ng banal na misa, yung misteryo ng real presence ni Lord na nagtatransfig, kumbaga doon sa nag-iiba, yon, basta yun na yun, nagtatransform into flesh and blood of Christ. Siguro sa akin enough na yon, sister, na hindi na ako maghihingi pa ng, kasi kung pag-aaralan mo kapatid Biblia, hindi mo naman kailangan ng dunong ang kailangan mo lang pananampalataya at pagmamahal, di ba? Kasi kung meron ka pananampalataya, pagmamahal, siguro yung simple lang na mga bagay, maniniwala ka. At yung pagtanggap na yon, yun yung pagsunod doon sa utos ni Kristo na sinasabi niya na eat, kainin mo, inumin mo, di ba? Gawin mo ito bilang pag-aalaala sa akin. At yun, sa akin yun, enough na. Kaya ang sa akin is talagang totoo yung sabi ni Sister Esper kanina, na talagang sa ibang devotee, sa akin din, pag hindi ako nakakatanggap, parang ang hirap, parang nanghihina ka. Kaya sa akin dapat pagpupursigyan ko. Minsan yun na nga yung sister ang minsan challenge sa akin, dahil sa trabaho hindi ka na makapunta ng simbahan para magsimba, pero I'm trying, di ba? Tinatry ko na maibalik uli yun. Sobrang busy talaga. Ayan. Opo. Amen. Ako, ganda na Amen. kwentuhan Bumiti ba din si Kuya Carlo? umulan, nawala ng internet. Ganon din siguro kay Kuya Pip. Tayo ng dalawang pinakamatibay na natira. But anyway, nako, maraming salamat, Brother Carlo, Kuya Pip, Sister Pearly. Thank you po. Ang ganda ng kwentuhan natin. Ito pong Eucharist na to, marami pong topic po dito. At titingnan natin, baka sa susunod na hindi natin alam, pero sa susunod itatry na nating i-cover din yung liturgy, i-cover natin yung sa liturgy of the word, yung ganon. Uunti-untiin natin yan. Syempre, isang topic lang para hindi nakakahilo. Sana kayo sa mga nanonood diyan, hindi tayo natinag, sister. Nasa 93 viewers tayo, siguro mga average 98, kasi umaakyat minsan ng 100. Sa mga hindi natin maraming salamat po. Sana po meron po kayong natutunan at may naibaon. Ngayon, ang magandang pabaon siguro, sister, sa kanila so yung sa pag tinatanggap po ba natin si Kristo sa komunyon, ano po ba yung nararamdaman natin? Naniniwala po ba talaga tayo sa real presence ni Christ? Yan ang baon nating question sa kanila. Siguro maganda yon pag nilayan nila, di ba? Bago matulog. So, sister, nako, siguro, na natin,
isara na natin. Closing prayer na tayo. Opo, kuya, dasalin po natin yung napakagandang dasal na Anima Christi. Yes. Okay na po. Ipa-flash ko po yung PowerPoint at mga Kamari Faith. Kahit po nasaan kayo, sabay-sabay po natin itong dasalin. Yan, share lang ni sister yung screen. Kuya, mas malinaw ang sound mo. Pwede po kayo na po yung magbasa. Sige. So let us put ourselves in the presence of Christ, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Soul of Christ, sanctify me. Body of Christ, save me. Blood of Christ, inebriate me. Water from the side of Christ, wash me. Passion of Christ, strengthen me. O good Jesus, hear me. Within your wounds, hide me. Permit me not to be separated from you. From the wicked foe, defend me. At the hour of my death, call me, and bid me come to you, that with your saints I may praise you forever and ever. Amen. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Nako. Amen. Thank you, sister. Maraming salamat po. At Thank you din po sa lahat-lahat. Oo, at teka, nasaan na yung ating Salamat po na marami sa mga katikista. Okay po, i-share nyo po ito ha. Nako, para i-share po nyo sa atin po. to. Thank you po sa mga nanonood, kay Remy Sevilla, kay Lourdes Ungos, ayan, tuloy-tuloy ang kanila. Kay Christopher Baradi, yung ating guest dati sa sa Ay, Kiska. Magandang Si Chris. gabi. Thank you sa Kasama inyo. kami dyan kanina. Magkasama kayo. And, kaya dito sa Batang Minor TV, lagi nating sinasabi, we bring God closer to you and we bring you closer to God. So, happy weekend everyone. Sa susunod po, sa third Saturday po, all about faith Saturday tayo. Sa third Saturday of the month is Kriska Online. And sa fourth is Echoes of Christ. Echoes of Christ. Fourth Saturday na yon. At meron po kaming niluluto para sa second Saturday. Meron din po tayo para all about faith Saturday tayo. And syempre, every Friday, all Fridays, ang Bear Boom. Ayan. So magkita-kita po tayo. Magandang gabi po and have a good weekend everyone. Bye-bye! If you like this video, please give it a thumbs up and click the subscribe button. Thank you and God bless.